Let's remain standing as we read our power verse, our text for this morning found in Acts chapter 1 verse 8. Hallelujah. Are you ready? Amen. Sana po ba yung mga mananagumpay kanina? Hallelujah. Amen. Amen. Pwede po ba natin gawing kultura pag word na dapat excited tayo? Amen. When it comes to the word of God, we should engage. We should be excited. Come on. Can I hear an amen? Ayan. Hallelujah. Come on. Basahin po natin na sabay-sabay. Acts 1:8. Sabi dito, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Sa Amplified Version po, sabi dito, but you will receive power and ability. Come on, say ability. No? Ang ganda po nun. Power and ability when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses to tell people about me. Both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and even to the ends of the earth. And lastly po, basahin natin sa Tagalog. Amen. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at sa hanggang sa dulo ng daigdig. Pinagpala na po ang salita ng Panginoon. And if you are taking down notes, the title of my sermon for this morning is Power for Kingdom Living. Amen. Come on, shout power! Amen. Makakaupo na po ang bawat isa sa atin. Salamat po sa ating worship team. Good morning, everyone! Amen. Ngitian nga po natin katabi natin. Sabihin mo, merong iba sa'yo ngayong umaga. Sabihin mo, parang nag-glow ka ngayon. Amen. Amen. We want to welcome our friends, our guests who came here for the first time. No, I hope po, if you're looking for a community, a family, a church, na masasabi mong home, ang panalangin ko po ay makita mo at masabi mo to one day that the Rock City Church is my home. Amen po ba? Amen. Hindi lang po pala sa mga first time, but also for those who came back second, third, fourth time. Palakpakan po natin ang bawat isa. Amen. Nagagalak po kami na kayo po ay narito, no, ngayong linggo. So, power for kingdom living. I want to start po by telling you this, that alam ko po sa news na balitaan natin, maybe you have heard of the recent news that the world was shaken by the death of Charlie Kirk. Sino po nakakakilala kay Charlie Kirk? Can I see your hands? Amen. Si Charlie Kirk po, he is a young Christian who lived fearlessly for Jesus. At si Charlie po, he is not just known for his bold voice sa mga public spaces. Umiikot po ito sa mga universities in America. At siya po ay nakikipag-debate, malinis na debate. He is inviting people to a dialogue. And I believe God has gifted this young man. No? Imagine, 31 years old. No? Biniyayaan siya ng Panginoon ng katalinuhan at kakayahan na siya po ay makipag-debate, makipagtalastasan sa mga ideolohiya, mga nagsasabing mga intelihente sa mundo po natin ngayon na nasa mga universities at sa grace po ng Panginoon ay marami pong persuade si Charlie Kirk at nababaligtad po yung kanilang pananaw dahil po sa karunungan na binigay ng Panginoon sa kanya. But he is not just known for his bold voice in public spaces, but for his unwavering faith and unwavering stand for truth at yung kanyang pong relentless passion to share Jesus. Kung hindi nyo po alam ang nangyari, no, siya po ay days ago, siya po ay nasa Youth Valley University at siya po ay yung usual po niyang ginagawa na nakikipag-debate sa mga estudyante. At nakakalungkot pong sabihin na meron pong isang bata lang din na 22 years old na pumatay. Naka-sniper at binaril po itong si Charlie Kirk. And
ito pong masasabi ko dito sa taong to. This man, Charlie Kirk, wasn't afraid of criticism. He was not afraid of opposition or even the possibility of death. No? Marami na daw po siyang nare-receive na death threats. And may mga nag-leak po ng mga messages, emails, galing din sa kanyang mga kaibigan, palitan ng mensahe. No? That Charlie was even saying that this past weeks, parang sabi niya, it's getting a bit weird. Sabi niya, marami akong nare-receive na death threat. May mga nagsasabi sa akin na pagbabayaran mo to. But imagine, amidst po sa mga bagay na yon, hindi po siya natakot na bumalik sa university at makipagtalastasan. At hindi po natin alam na yun na po pala yung kanyang last na pakikipag-debate. Nandyan pa po ba tayo? Makikita po natin, what made Charlie unstoppable was not his personality, not his intellect, not his influence, but I believe, what made him unstoppable was the power of the Holy Spirit that is at work in him. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yun po yung nagbibigay ng tapang sa kanya para po ipangaral ang mabuting balita. No? Siya po hindi takot. Kahit mapanood niyo po, days ago, bago po yung kanyang kamatayan, ay merong interview sa kanya na sabi niya, kung ako man ay mawawala, gusto kong makilala ko bilang isang tao na tumatayo sa katotohanan at hindi ako takot na harapin lahat. Na gusto kong makilala ko ng tao sa aking pananampalataya. Natatayuan ko po ito. And this story reminds me of the famous quote by Tertullian that he said, the blood of the martyrs is the seed of the church. Kaya marami po nagsasabi na ito pong si Charlie Kirk ay naging alien na po ko. Amen. Gising po ba kayo? Nandito na po tayo sa planetang Amen. Amen. Okay na po ba? So sabi po ni Tertullian, the blood of the martyrs is the seed of the church. So kung makikita po natin that the kingdom of God is not advanced by human strategies or earthly power, but by ordinary people filled with extraordinary power from above. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. And this brings us po to Acts chapter 1 verse 8, that I believe this verse, it stands as the heartbeat of the book of Acts. Amen. At ito po yung pinaka-mission ng church na nangsabi po ni Jesus, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Yung gusto ko pong pakita ngayong umaga po sa bawat isa po sa atin, alam niyo po, we're talking about this series, Kingdom Culture. At ito pong pamumuhay natin as kingdom citizens, this kingdom living. I want you to know, my dear friends and brothers and sisters, that Jesus never intended His followers to attempt kingdom living in their own strength. Pinag-uusapan po natin tong kingdom living, pero pinapaalala po ng Panginoon na hindi tayo mamumuhay sa ating sariling kalakasan, but the Christian life, you need to understand, it's not difficult actually. It is impossible apart from the power of the Spirit. Kala nyo mahirap? Pastor, ang hirap magpakabait. Talaga! Mahirap magpakaganito. Mahirap. Hindi nga mahirap lang eh. Imposible! Kung wala ang banal na Espiritu Santo sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Amen. We need to understand this. Lahat ng pinag-usapan po natin. Even the fruit of the Spirit. Kung sarili mo lang po, kakayod ka, you will strive,
hindi po natin magagawa. We will always fall short. Hindi po natin etaya asad sa diyan. Apart from the power of the Spirit. But this morning, church, I have a good news sa bawat isa po sa atin. With the help of the Spirit, I believe the impossible becomes possible. With the help of the Spirit, ordinary men and women, they become bold witnesses. Nagiging unstoppable po sila even in the face of persecution and death. Hindi ko po makalimutan yon. That morning, bumungad sa akin yung news na namatay na po itong si Charlie Kirk. And I found myself in the bathroom while I am brushing my teeth. Umiiyak ako. There's a steering because of that news po. I was steered, alam mo yun, sa spirito ko. At may naririnig po akong tinig na yung tinig sinasabi niya, anong ginagawa mo? There's a voice within me na sinasabi niya, it's time to arise. It's time to be awakened. Hindi namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo para manahimik ka lang sa sulok. Hindi namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo para wala tayong gawin. Hindi tayo palamuti dito sa mundo. Hallelujah. Ang church po ay ambassador ng langit dito sa lupa. We are not saved just to fill seats, to fill the seats in church, to clap our hands, enjoying our own salvation, jumping, dancing, greeting each other, coming here every Sunday. Hindi po namatay ang Diyos para sa ganito lamang na sistema or ganito pong gawain lamang. Meron pong misyon na pinapagawa yung Panginoon po sa atin. Amen. So today as we open this text po, we'll discover together that we are empowered for mission. May pinapagawa yung Panginoon, but I'm here to tell you na hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat maduwag, hindi ka dapat umatras at tumiklop. Dahil tayo po ay empowered for mission. We have the promise of the Spirit. We have the power to witness. At meron po tayong purpose of reaching the world. Amen po ba? So I want to share po shortly yung context po nitong Acts chapter 1 verse 8, no? Na dito po sa Acts chapter 1 verse 8, Jesus has risen from the dead and he spent 40 days po ng pagtuturo teaching about the kingdom of God. No, makita po natin yan sa Acts chapter 1 verse 3, and when it comes to verse 6, the disciples were asking Jesus, Lord, will you restore the kingdom of Israel now? At ang kaisipan po nila ay they're thinking about politics, they're thinking about geography and Rome. Parang tinatanong nila, Jesus, sabi niya, kailan mo i-restore? Kailan po ma-overthrow yung Roman government? Yun po yung tanong nila. But Jesus redirects them that the kingdom is not about political takeover, but it's more of a spiritual transformation. Naghahanap po sila ng isang leader na tatayo at patatalsikin ng mga Romans. Who will overtake yung Roman government, pero iba po ang revolusyon na tinutukoy po ni Jesus. It's more of a spiritual transformation. And makikita po natin dito sa sinasabi ni Jesus, it's not about human effort, but it's the power of the Holy Spirit. No wonder, even the scribes, the Pharisees, the teachers of the law, nung nagtuturo po si Jesus, sila po yung nagtataka, saan galing yung mga turong to? Ba't parang kabaligtaran dun sa nakasanayan natin? Imagine, pag binato ka daw, or sinampal ka sa kabila, bigay mo yung kabila. Yung mga ganyang katuruan na talagang countercultural. Are we getting this?
So again, it's about the power of the Holy Spirit. This method, it's not human effort. And from Acts chapter 1 verse 8, makikita po natin we will learn three essentials for kingdom living. And number one, pag-usapan po natin dyan, the promise. May pangako po yung Panginoon, no? Na pagtanggap natin sa banal na Espiritu Santo. Pangalawa po, the power. That power is connected po to witness for Him. At pangatlo po, no? May mission tayo, hindi lang po abutin ang kapitbahay natin, ang boss natin, kaklase natin. But ang purpose po nito ay global. We will reach the world. Amen. Para po, sabay-sabay tayo to populate heaven and depopulate hell. Number one, let's talk about this, the promise. At ang pangako pong yun is receiving the Holy Spirit. Sabi po sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Sabi po doon, you will receive. At ang meaning po nitong receive, it is in future tense. It's a passive voice. It means this empowerment is not something the disciples can generate, but it is something God Himself gives. Sabi niya, hintayin nyo. May ibibigay po ang Diyos, regalo niya po sa atin, yung banal na Espiritu Santo. You will receive power. And the word power ay galing po sa Greek na word na dunamis, no? Kung saan po natin galing yung English word na dynamite, na dynamic, no? Pero yung iba po to, hindi po to yung dynamite na pag tinapon mo ay sasabog, makakasira. It's not destructive, but it's constructive. It's the miracle power. It's actually found in Romans 8:11 na sabi po dito, and if the spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. So imagine the same Spirit that raised Jesus from the dead is the Spirit that lives on the inside of you. Come on, palakpakan nga po natin yung Panginoon. Come on, naintindihan po ba natin to? Yung Espiritu daw na bumuhay kay Jesus ay siya ring same na Espiritu na nasa sa atin. Good news po ba ito? Imagine that, merong power. Naalala ko po tuloy yung anak ko si Ablaze, no? Talagang every time, either Spider-Man or one day, I remember yung, sino po dito yung mga kabatch kong nanood kay Mass Rider Black? Can I see hands? Kung di nyo kilala yun, ibig sabihin bata pa kayo. No? Mass Rider Black, meron dito? No? Naalala ko bigla, tapos bigla akong pinanood sa YouTube, tapos nakita niya, tapos ngayon ginagaya niya, sabi niya, Mas, nanginginig pa siyang gano'n, no? Tapos lagi sinasabi na Blaze sa akin, Daddy, you're the bad guy, just 5 minutes, sabi niya. Lagi niya sinasabi, just 5 minutes. Ibig sabihin, gusto niya akong bugbugin eh. Rider punch! Rider kick! No? Talagang feel niya. Na kahit, alam mo yon, every time ginaganyan yung kamay niya, feeling niya may power. Pero ito pong sa atin, hindi po to fake, hindi kwentong barbero. Sabi talaga ng Bible that the same Spirit who raised Jesus from the dead, lives on the inside of you. Come on. Hallelujah. Come on. Yung iba, hindi nila naiintindihan gaano ka-powerful po ito. Lives on the inside of us. Ang tanong, anong ginagawa natin sa power na yon? Hindi to kilikili power. Totoong power para tayo i-empower ng Panginoon na gawin ang kanyang pinapagawa. And this promise po, it echoes Joel chapter 2 verses 28 to 29. Na sabi diyan, and afterward, I will pour out my Spirit on all people. Huwag mong sabihin, para sa kanila lang yan, pastor. Di ako naniniwalang kasama ko dyan. Sabi nga, on all people. That includes you and me. Kasama po yung katabi mo dyan. Nasa kanan, kaliwa, sa likod mo, lahat po tayo. We will receive this. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. And even on my servants, both men and women, I will pour out my Spirit in those days. So pinangako po ito ng Panginoon, no?
He had already promised this in John 14, 16 to 17. He's calling the Spirit the advocate. Ang tinatawag na parakletos, the one who comes alongside to help, strengthen, and guide. Hello? Kaya nga kanina po, no wonder, the Lord reminded me, to encourage everyone that we are victors. Tayo ay mananagumpay. Hindi tayo talunan. Because we have the Holy Spirit, our Parakletos, who is called alongside to help. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Merong Holy Spirit, meron tayong katulong. Ano sabi ng John 14, 16 to 17? And I will ask the Father, and He will give you another advocate who will never leave you. Grabe po yan, hindi tayo iiwan. He is the Holy Spirit who leads into all truth. Bakit hindi ka maliligaw? Bakit hindi ka maloloko, madedeceive? Because you have the Holy Spirit. The world cannot receive Him because it isn't looking for Him and doesn't recognize Him. But you know Him because He lives with you and later will be in you. So, advocate. Ang sarap po ng feeling na to, no? Nakatulong po natin siya. Kasama mo siya kahit saan ka pumunta. Ang Holy Spirit, hindi basta naiiwan sa bahay mo. Diyan ka pa, kaya ka pa Holy Spirit. Kasama po natin siya lagi. Kaya kahit ano pong pagdaanan mo, the reason bakit lagi ka rin nakakatayo pa, lumalaban, hindi mo na ata naaalala, nandyan ang Holy Spirit para tumulong sa'yo. He is called alongside to help. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on. Hallelujah. Advocate po natin yan. Tama? That's why too many Christians, ang problema po, they live as if the Christian life is about trying harder. Hello? Marami pong Kristiyano yung paningin nila, ang hirap. Ba't sila nagagawa nila? Bakit ako di ko magawa? Bakit hirap na hirap ako? Lahat po tayo, nandun tayo sa time na yon. One time sa buhay po natin, na parang nagsastrive tayo, ang hirap, paano ba to? Gusto kong gawin, di ko magawa, etc., etc. But we need to understand that the Christian life is not about trying harder. But Acts 1:8, binibigyan po tayo dito ng guide. It's not about trying harder, but it's about receiving power. Come on, say receiving power. Imagine po, I want to use that illustration, yung ating pong mga cellphone na very powerful. Ang cellphone po kahit gaano kaganda, even ang gamit mo ay maybe yung parating na iPhone 17. Kahit ikaw ay naka-iPhone 17, pero wala pong charge ito, that power, that phone is useless if it's not charged. And many believers are spiritually drained because they try to function without plugging into the Spirit's power. Yun pala ang rason bakit tayo nanghihina, bakit tayo parang nagsastrive, bakit parang napaka-short-sighted natin, bakit parang hindi natin matapos-tapos, lagi tayo nag-fail, lagi po tayo nagsastrive on our own kasi nga baka hindi tayo nakaplug doon sa Holy Spirit power. Are we getting this? Kaya yung tanong po ngayong umaga, ask yourself, are you living by your own strength? Or are you depending on the Spirit daily? As you wake up, are you acknowledging yung presence ng Holy Spirit? Sa lahat po ng gagawin mo, papasok ka sa trabaho, papasok ka sa eskwela, yung mga tasks na gagawin mo everyday, I don't know kung ano po yung mga bagay na yan, pero are you depending on your own strength? Or dumidepende ka sa Holy Spirit araw-araw?
May pinangako po sa atin na power galing po sa Holy Spirit. And the promise of the Spirit means we are never alone, never powerless, and never without help. Uulitin ko po para sa lahat ng inaantok. The promise of the Spirit, it means we are never alone. Sa ano man pong pinapagawa ng Panginoon na mission sa atin, hindi mo pwedeng sabihin, wala akong kasama, nandyan yung Holy Spirit. No wonder itong si Charlie, hindi siya takot harapin ang kamatayan. Ang daming death threat, but still pinagpatuloy niya pa rin. Hindi siya takot kanino man. Kasi ba't siya matatakot kung ang may hawak ng buhay niya ay kasama niya? Nakakalungkot man pong trahedya. Pero I hope po ma-inspire tayo, ma-motivate tayo that there are people like Charlie who are willing to pay the price, who are willing to stand for the truth. Even po ang kapalit ay kanilang buhay. Gising pa po ba tayo? We are never alone. And bakit hindi mo magagawa yung pinapagawa ng Panginoon? We are never powerless. Amen? Imagine the first disciples, untrained, unschooled, unlearned, but they turned the world upside down. Dahil po yun sa power ng Holy Spirit. And I love this, we are never without help. Lahat po, every little thing that we will be needing sa assignment natin, sa journey natin, ay pinrovide na po ng Panginoon. Come on. Come on. Everything that you will be needing for that mission, for that assignment na binigay ng Panginoon, I'm telling you, pinrovide na po ni Lord. Anong kailangan mong gawin? Mag-yes ka na lang. Umakbang ka na lang. Amen? So praise God for the power or the promise that we will receive the Holy Spirit. And right now, if you have received Jesus in your life, the Holy Spirit, sabi ng Bible, dwells within you. Number 2, let's talk about the power. Para saan ang power, Pastor? Imagine, isa kang superhero, ang lakas ng power mo, pero di mo ginagamit. Para saan? Walang kwenta. Kabod ka makakanyan. Imagine that. Or maybe imagine a Ferrari car without gas. Ang ganda sana kaso di mo nga marinig. Di mo makitang umandar. Come on, say power. At ang power po na yon is for witnessing. Come on, say witnessing. Dahil sabi po sa Acts 1:8, and you will be my witnesses. Look at that. You will receive power for what? And you will be my witnesses. Come on, say witnesses. Ang word po na witnesses ay galing po sa word na martires. Means, you are more than giving a testimony, but it's bearing witness with your life even unto death. Doon po natin galing yung salitang martyr. Hindi po tayo takot. No? Hindi lang po, alam niyo po, hindi lang po iba yung sinasabi nito at iba yung pamumuhay natin. Ibig sabihin po ng isang martyr ay ang kanyang buhay ay sumasalamin or ang kanyang mensahe ay sumasalamin doon sa buhay na nilalakaran niya at siya po ay willing na pagbayaran lahat even po to the point of death. Gising pa po ba tayo? Baka di po natin alam. I want to remind you, sabi ulit, I want to say this over and over again. Dietrich Bonhoeffer said that alam mo yun, following Jesus Christ, it's like saying,
If you want to follow Christ, it's like or ano ba sabi nito? I forgot. You're ready. Doon na tahakin mo yung landas na tinahak po ni Jesus. Amen? Pag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, ibig sabihin, naiintindihan mo that path that Jesus took ay dapat yun din po yung path na tatahakin mo. Ibig sabihin, dapat ready ka ring mamatay. Nagising na yung ibang natutulog. Uy, ano nang nangyayari? Patay-patay na yung pinag-uusapan dito. Amen? Ito po yung topic na dapat pinag-uusapan natin. Na tayo po as Christians, dapat po, we will come to a point that we will never be afraid to talk about death. Hello? Amen. Dapat ito po yung topic na hindi po natin kinakatakutan at dapat po pinaghahandaan po natin. Amen. It's bearing witness with our life. At tinawag po tayo ng Panginoon maging witness for Christ. And this shows Jesus, look at this. Jesus wasn't calling the disciples to a safe and comfortable religion. Church, the Rock family, I pray that this message will resonate deep within your spirit. Na mayugyug po tayo. If you're living a comfortable life, I pray na yugyugin ka ng Panginoon. Kasi hindi po tayo tinawag ng Panginoon para magpa-cute lang ng Kristiyano. Hindi tayo tinawag nila na mag-church lang. Hindi po yan. Hello? He wasn't calling the disciples to a safe, comfortable religion. He was calling them to radical allegiance that could cost them everything. Ang tanong, church, are you ready to die for Jesus? Madaling sabihin yung amen. But I hope and pray that pag dumating po yung time na yan, ay kaya po nating ilagay ang 100% nating allegiance sa Panginoon. That we will never be a compromising Christian. Sala sa lamig, sala sa init. Kristiyano sa Sunday, tagamundo sa Monday. Kristiyano ng Tuesday, balik na naman sa dati ng Wednesday. Amen. He's not calling us sa komportable na buhay. Christianity is never about acquiring this, having this, and that. Hindi po yan. Kung ang paningin mo kay Kristo ay isang genie na makukuha mo lahat ng pinagpe-pray mo at gusto mo, kapatid, nahihilo ka. Hindi po yan ang tamang landas palapit kay Kristo. Hindi po yan. Hindi to yan. Hello? Again, He's calling us to a radical allegiance. Especially right now. No? The sad part is, we, nowadays, Christians don't have a strong biblical standpoint. And madalas po kinakain sila, they have alam mo yun, yung worldview nila. Kinakain po yung talagang biblical standpoint na talagang, alam mo yun, imbes na, I saw this sa buhay po ni Charlie, that the way he see and the way he views ang mga bagay-bagay sa buhay niya ay galing po doon sa firm na foundation niya ng salita ng Panginoon. Nakikita po natin ito. Though yes, I don't agree with sa mga political na stance niya, no? Pero malinaw po yung tapang, yung courage, yung boldness niya na ipangaral ang mabuting balita
makikita po natin yon. At yun po yung gusto kong kunin natin, na seryosohin natin yung ating relasyon sa Panginoon, kasi nga po, nire-ready tayo ni Lord sa misyon na ipapagawa niya po sa atin. Amen. And throughout Acts, makikita po natin, itong power, itong witness, this word, it defines yung mga disciples. That they don't just talk about Jesus, but they embody His message through what? Through suffering, through perseverance, through love. So kung ikaw po ay tagasunod ni Kristo, look at this. If you are a believer and follower of Jesus, expect mo na that you will also go through the same sufferings like Jesus did. Alam niyo po ba, buhay Kristyanismo hindi pasarapan. Hindi puro blessing dito, hallelujah. Hindi po na, alam mo yun, hindi ito buhay na pasarapan, buhay na walang problema, hindi po ganito. Makikita po natin to sa buhay ng mga disciples. Willing po silang mamatay, willing silang mag-suffer, willing silang mag-persevere. Katulad po ng first martyr na si Stephen, na pinatay sa pamamagitan po ng pagbabato. At nakita po natin dito, he reflected Christ even while being stoned. Gising pa po ba tayo? Amen? So ang pagiging witness, when we say witness, we're not just talking about, preaching a sermon, but it means, for example, at work, you show integrity when it's costly. Alam ko po, may napag-usapan tayong to last week, na kahit sa inyong mga trabaho, magpakita po tayo ng integrity kahit po mahirap, kahit po very costly. Hello? Kumbaga, ikaw, willing ka bang tayuan ang tama? Madali mag-amen, pero paano kung tatayuan mo yung tama at mawawalan ka ng trabaho? Yun na po yung tanong. Mayroon pong price to pay. There is always a price to pay. Hello? Kaya marami po ay nagsashy away sa gospel. Marami po, imbis na, alam mo yon, yung full allegiance na ibigay. I understand na minsan natatakot po tayo dun sa consequences. Pero ito po yung buhay na tinawag ng Panginoon sa atin. Bibigyan po tayo ng tapang ng Panginoon sa bawat assignment na pinapagawa niya sa atin. Or maybe for those who are students here at school, you are standing for truth even when it is unpopular. Sa bahay, pinapakita mo yung paano magpatawad. Kahit madaling mas maging bitter na lang sa iyong anak or sa anumang relationship, ito po yung mga bagay na kailangan po nating i-embody, hindi lang po sa ating mga sinasabi, but even po sa ating pamumuhay. Sometimes our witness is through our words, sometimes it's through our works, but always through our lives, sa buhay po natin. I love what Charles Spurgeon once said, nasabi po niya, every Christian is either a missionary or an imposter. Sakit, no? Dalawa lang daw yan. Either misyonaryo ka ni Kristo or impostor ka. Church, sagutin po natin yan. Saan po kaya tayo dyan? At alam niyo po, hindi pa po huli ang lahat. The Lord is reminding us through this message not to simply feel bad about it, but to be reminded that, again, we are empowered for mission. In other words, if Christ is truly in us, we can't help but to be His witnesses. Being a witness, ibig sabihin is just saying, for example, yung witness sa korte, anong ibig sabihin pag ikaw ay witness? Ano sinasabi sa korte? Pag ikaw ay witness, ready ka ba mag-witness? Ano yon? You will say the truth.
Nothing but the truth. Witness, kaya nga witness, anong nakita mo, narinig mo, witness ka. Yun ang ibig sabihin ng witness. So tayo po, witness ni Kristo, ano bang nakita mo? Ano bang nangyayari sa buhay mo? Paano ka ba niya binago? Paano mo nakita yung kabutihan ni Lord sa buhay mo? Yun po yung pagiging witness. Tama po ba? Sabihin mo lang, ipagkalat mo. Anong ginawa ni Kristo? And praise God sa Holy Spirit. The Spirit doesn't just make us, feel good. But He makes us bold to live and speak for Jesus. I pray that by the grace of God, lahat po tayo sa kwarto pong ito, after this, we will all be bold to speak and live for Jesus. Amen. Binigyan ka ng power again para maging witness. Pastor, ang hirap. Pastor, nahihiya ako, naiintindihan ko po lahat yan. Anong sagot? Bumalik ka doon, dumipende ka doon sa Holy Spirit. And lastly, pangatlo po, the purpose. At ang purpose po nito na tayo po, we will receive power, we will be a witness. Ang purpose po is reaching the ends of the earth. Sabi po dyan, and you will be my witnesses. Hindi lang po sa Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Ito po yung nakakamangha. Last Sunday, nasabi ko na po sa inyo kung paano po kagaling na outline yung Bible. That if you will really study the Bible with the right interpretation, the right context, makikita mo, you will be amazed kung paano po na-outline ang salita ng Panginoon. Ganun din po, this verse in Acts chapter 1 verse 8. Listen, church, this verse lays out the geographical and missional blueprint po for Acts. Tingnan po natin. First, sabi po dyan, and you will be my witnesses in Jerusalem. Look at this. You will be amazed if you will open your Bibles and you will read Acts chapter 1 to 7. Nangyari po yan sa Jerusalem. Hello? Jerusalem represents the immediate context where the disciples were when the Spirit came. Nung bumaba yung banal na Espiritu Santo, nasa Jerusalem po sila. It is where the Holy Spirit fell at Pentecost in Acts chapter 2, and this is where the church was birthed. So kung titignan nyo po yan, again, Jerusalem, Acts 1 to 7, yan po yung home base nila. And we will apply this by thinking that look at this, home base. We're talking about home base. Gising pa po ba tayo? Our Jerusalem is our home, our family, our workplace, our campus, our city. Kung saan ka po tinanim ng Panginoon, church, yun ang Jerusalem mo. And you need to understand that before God sends us far, He fills us to witness where we already are. Amen. Kung saan ka, for example, sa family mo, meron pang hindi nakakakilala, kapatid, mag-double time ka para sharean mo una ang iyong pamilya, una ang iyong home base. Gising po ba tayo? So that's the Acts chapter 1 verse 7, Jerusalem. Next po, sabi in Judea and Samaria. Aralin niyo po sa bahay niyo. Kung you will try to look at Acts chapter 8, verses, chapter 8 and to chapter 12, makikita po natin dito, no? Kung paano nag-cross yung barriers from Jerusalem papuntang Judea and Samaria. Ang Judea po is the surrounding region, no? That these are people similar to them, surrounding, mga kalapit po, karating po nilang bayan. Ito po yung Judea and Samaria na halos meron silang same na culture at same na background. Ang Samaria po ay tinatawag natin, these are the other group
Ito po yung mga dinidespise ng mga Hudyo. Pero makikita natin all throughout ng gospel, makikita natin si Jesus. Jesus is not despising these people. Tama? Si Jesus po includes them. And this shows the gospel breaks cultural and ethnic and social barrier. Ito po yung kagandahan ng gospel. Binibreak niya anumang lahi, anumang kulay, anumang pong status. Are we getting this? Ano po makukuha natin dito? From Jerusalem na home base natin, ngayon sa Judea and Samaria, kailangan po nating maintindihan that God empowers us not just for our own comfort zones, but even for people we may avoid or we misunderstand or we even dislike. Sa misyon na pinapagawa ng Panginoon, hindi niya lang pinapaabot yung mga taong gusto mo. Masarap sharean yung kaibigan mo, yung may gusto rin sa'yo. Pero paano, sabi ni Lord, sharean mo yung kaibigan mong yan. Sharean mo pala yung kaaway mo. Invite mo sa church, itampe ka kasama mong tao. Lord naman, swelo na. Pero makikita po natin dito, amen? Are we getting this? Ini-empower ka ni Lord dahil ang gospel ay para sa lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on. Para po sa lahat. Hindi lang po yan para sa comfort zone natin. At pangatlo po, ends of the earth. Kung titingnan po natin ang outline ng Bible ng Acts chapter 13 hanggang pong matapos to. Sa chapter 28, ito na po, nag-start Acts 13, yung Paul's missionary journey na nagkalat-kalat na po to sa iba't ibang bansa. This is now the global mission. This is fulfilled through Paul's missionary journeys to Gentile nations. Amen. At hindi lang po to just simply geographical expansion. Ang gusto kong ipakita dito ay yung kayang ma-reach ng gospel na wala pong sino mang lugar or anumang tao ang dapat excluded. Kaya dapat po pag nag-share tayo ng gospel, hindi po tayo namimili. You can be a missionary ng kahit nandito ka sa Pilipinas, but I do believe that there are missionaries who were called to go to the ends of the earth para po i-share ang mabuting balita. Church, the Spirit's power is not for us to stay blessed, but to go global through missions, digital influence, sa ating generosity, prayer for nations, and sending workers. I am dreaming that one day, the Rock City Church will be a missionary sending church. Are you hearing what I'm saying? I'm dreaming na one day ang church po natin ay magsisend ng mga missionaries sa iba't ibang bansa. That's why we need, look at me, come on, I'm about to end. That's why it's very important that if you call this church your home, I want you all to be engaged, to be committed. Maging committed po tayo sa pinapagawa ng Panginoon because we have not just a local mission, but even a global mission. That's why po we keep on improving. We keep on, alam mo yun, improving our cameras, even po yung lahat ng bagay na yan, hindi po kaartihan yan. Hindi mo sabihin, ay, grabe naman, ang gastos. Praise God nga po sa mga, sa live broadcast because even po yung mga tao sa iba't ibang bansa, naririnig nila yung gospel through that, sa ganyang platform. Naintindihan po natin?
Kaya nga po, pag mag-isip tayo generationally, pag mag-isip po tayo, alam mo yon, every little thing, that's why we want to honor and appreciate everyone for your generosity. That every time you give sacrificially, selflessly to the Lord, lives are being changed. At tayo po'y nakakatulong doon sa global mission ng Panginoon sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Notice that movement from local to global. Yes, the mission begins at home but never ends there. At nakita natin that Jesus is breaking down barriers, racial, cultural, geographical, because the gospel is for all. So gusto ko pong i-guide ang bawat isa. First, let's talk about your Jerusalem, your home, your family, and your city. Who in your Jerusalem needs to hear the gospel from you? Pwede niyo po bang i-take note yan? Pwede niyo po bang picturean? Pwede niyo pong alalahanin sino sa paligid ko? Saan ba ako tinanim ng Panginoon? Sino ang nangangailangan makarinig ng salita ng Panginoon? So that we will all live a missional life. Hello! We don't want to raise Christians here who are simply consumers. Hindi ka pa, alam mo yun, ilang years ka na sa church, pabondat-bondat ka na dyan. Upo-upo ka lang, kapatid. I want to encourage you and rebuke you also. Huwag ka sanang upo-upo lang sa church. Get up, serve, go, give, be engaged. Engage in missions. Engage po sa anong pinapagawa ng Panginoon. Amen. In Judea, your surrounding community, how can your church be salt and light in your province or region? Or how can you, because we are the church, paano po ang Darak City Church makakatulong sa iba? Kaya nga po, through our Heart for the House offering that will happen on November 9, we are going beyond borders. Palabas, tumutulong tayo sa iba't ibang lugar so that marami pa pong makakilala kay Kristo. Samaria, the people you're tempted to avoid. Baka ngayon pinapaalala ng Panginoon sa iyo yung boss mo, yung best friend mo, yung mga taong iniiwasan mo. Who are the Samaritans in your life? The difficult people. Or the outsiders na kailangan makarinig ng gospel. And lastly, the ends of the earth, yung global missions. I understand that not all of us are called to go, but all are called to participate. Hindi po lahat hahayo, but some of us, God has blessed us financially so that we can support, so that we can send other missionaries. Amen? That we can send them full of faith. Not just full of faith, but fully funded. Amen? We're called to participate through praying. We can pray for them. We can give. We can send. Or tayo po mismo, we will go. Amen po ba? Ang ganda po na sinabi dito ni John Stott na sabi niya, we must be global Christians with a global vision because our God is a global God. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. I hope and pray lumalaki po ang mindset, yung pananaw natin, hindi lang nakafocus sa apat na sulok ng sinemang ito. Hindi lang po nakafocus sa Pampanga. Pero mag-isip po tayo ng malawak dahil ang Diyos natin ay malawak mag-isip. Global po ang kanyang paningin. And the Spirit doesn't just call us inward. But praise God, He sends us outward. Yes, the gospel starts in us, in you, but can never stop with us. Kaya ang panalangin ko po, wag pong matapos to sa atin. Tayo po na pumapalakpak, tumatalon dito na i-enjoy natin yung kaligtasan. Kapatid, hindi iyan natatapos dapat sa'yo. At kung ang puso mo ay na-transform ng gospel, I'm inviting everyone,
Keep on bringing new friends, new soul. Don't wait for Bring a Friend Sunday. Every week, keep on inviting. Every week, keep on praying. Every week, let's be a witness. Maging lifestyle po natin na sino man pong makasalamuha natin sa trabaho, saan ka man pumunta, ano man nung gawin mo, marami po tayong nakakasalamuha everyday. Napakaraming tao. So as I end, Acts chapter 1 verse 8, gusto ko na po tawagin ng worship team. This is not just a verse, but again, it's the mission statement of the church. And it reminds us that we have the promise of the Spirit. Kaya po ngayon, we're not powerless. Amen. We have the power for witness. Kaya po we're not silent. Hindi ka binigyan ng power ng Diyos para manahimik lang. Imagine that. May power ka pero tikom ang bibig mo, wala pong kwenta iyon. Gamitin po natin ang Facebook natin hindi para tirahin yung pinaparinggan nyo. Hello! Sana po sa mga kaibigan ko dito sa Facebook, please let's maximize the use of social media. Huwag natin gamitin yung social media to alam mo yon, ipakalat yung mga fake news or what, or mahirap pa tinitira mo yung kaaway mo sa Facebook. Hindi po ganyan. Gamitin mo yung social media mo to win more souls for Jesus. At alam niyo po, by simply sharing what God is doing here at The Rock, every week we are posting either a verse or the picture of our Sunday worship experience. Alam niyo po, from our experience, some of our visitors who came here ay galing lang po sa mga nakakita ng mga pinopost ng kaibigan nila. Palakpakan po natin yung Panginoon. May magpo-post and isang kaibigan niya sakto na problema, may pinagdadaanan, tinanong niya yung kaibigan niya, saan ka nag-church? Diba? By just sharing, nagwi-witness ka. Kaya gamitin po natin ng maayos yung ating social media. Power was never given for private enjoyment, but for public proclamation. If we have been filled by the Spirit, then we must speak. Ibig sabihin, ang buhay natin at ang mga labi natin, they should both testify that Jesus is alive. And lastly, we have the purpose to reach the world. That's why right now, we're not aimless. Hindi tayo suntok sa buwan. Global po yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. So, tanong natin sa bawat isa, sa ating sarili, are we living empowered lives? Or are we living in our own strength?